Yun no. Musta sa inyo mga kabatang kakawil, mga kabingwit. Last time po nag-promise ako na we're going out for fishing. And I'm so excited about it. I'm very excited. But the problem is sarado po yung reef. We can't catch any fish. Because it's spawning season here in Cairns. So what we're gonna do at the moment, I'm gonna show you my setup. So this is what I do whenever I go fishing. And it's like 80 to 90%, up to 100%, sabihin natin 100% na naiaakyat natin yung isda. At it's not complicated, walang kaarte-arte, set up agad, bilisan, akyat kagad. Kasi dito po sa amin ang problema shark. Kaya mahirap po talaga pagka yung mga setup ang dami pang kaartihan, alam niyo yun. So basically, ito po yung ginagamit natin. Mga starter pack po ito pero subok na. Kung sa Pilipinas po tayo, ito po yung targetin nyo mga. Kaya po nito, Stradic po siya, Stradic. Series po niya is 6000 series FJ. Magaling po ito, dahil po ito naiangat na mabibigat na isda. Ito pong isang ito po yung ating pang-jigging. Ito po, sponsor po ito sa atin ng ating kaibigan. Shout out for Tyler Ayogi. Siya po ay kaibigan, katrabaho ko po. Ka-fishing buddy po natin dito sa Cairns. Ito po ay Speedmaster. Yung rod po yung sponsor niya. Pero po itong reel, ito po yung binili ko sa tindahan po siyempre sa BCF po dito kung tawagin yan. Speedmaster. Tapos ito po yung pang bottom bashing ko po. Isa sa mga ito po yung mga basic pang bottom bashing. Tikota. Kung gusto nyo pong mabilisan, powerful, ito po yung gamit natin. So basically today, since na it's very disappointing, ito po pang trolling to, trolling din, trolling. So yan po, to-troll po tayo ng mackerel o tuna, yan po, mga gamit natin. Very big po ito. See, ito po yung kamay ko. Yan. Ito nyo. Laki, di ba? Kaya kabatang, ako po yung na-upset kasi hindi po makalabas. So at the moment po, ito share ko lang to sa inyo kasi talagang effective. Walang arte. Daling linisin, daling ligpit. Pag uwi na kagad, walang chichiburitse. So simulan na natin. Ito po yung pinaka-favorite kong setup. So simula po tayo sa syempre, braid line po yung ating nakaspool sa ating fishing rod. Putulin muna natin tong luma kong setup para ipaliwanag ko sa inyo na mas maganda. Okay. As much as possible po, pag nagpi-fishing ako, pag uwi na, ayoko po na may mga nakasabit na hook. Kasi delikado po. It will cause accident pagka nagpi-fishing kayo. So, simulan natin. Ito po yung aking Stradic. Yan. Muna natin. It's very important po after nyo mag-fishing, hugasan nyo po ng tubig yung inyong rod and reel para po hindi siya mag-stay yung yung alat dun sa mga singit-singit po ba. Pagka nasingitan yan, tunay ka namang sayang ang inyong fishing rod, sayang ang inyong fishing reel. Hindi po biro itong ating mga ginagamit na setup. Yan. So at the moment, ito po mga kabataan, kabayan, mga kakawil, kabingwit. Ito pong ginagamit natin ito is mumurahin lang siya. 100 pounds leader. So ang brand po niya is Jarvis Walker. So Jarvis Walker po tayo. Yan. Ay malay natin sa banda-banda riyan pagka tayo sa inyo suporta ay tayo makapamigay ng ganito. Miko, okay, please pass me the braid there. Yeah. Okay.
So ito po, isa po sa mga linya natin. Ito po 50 pounds lang. Ito po ginagamit din natin to sa pagpipishing. So kung sino po yung maswerte mapipili natin, magkakaroon po ng ganito. Although may napili na po tayo, problema po kung paano ko ipapadala. So let's see. Just wait po do sa napili natin at swerteng nanalo. So simulan po natin. Ang aking pong favorite na setup is FG nut. So FG nut po siya. So ang gagawin po natin, gagawa po tayo ng loop na ganito. So lulup lang natin. Yan. So para po tayong nagtatali ng kalabaw sa poste. Diyan po sa atin at nagtatakar ng papagayaw. So ipupulupot natin sa ating daliri. Pulupot lang natin. Tapos ating pong isi-separate ng ating mga daliring pabubukahin natin ganyan. Yan. So ulitin natin, ha? Simple lang. Ano yung mabilisan sa dagat? Madaling madali. So ipupulupot natin ganyan. Yan. Pulupot natin. Pulupot natin. Yan. So pulupot. Isa pa. Huwag lang masyadong napakahigpit at baka ang inyong namang daliring hinlilit ay mag-ulam na. So yara 50 grams, 50 grams, 50 pounds. Then yung leader po natin gagamitin is 100 pounds. Kasi sa akin po, sa experience ko, ito po yung mga combination na ginagamit ko kasi po sa dami ng pating bidisan dapat. So wala na pong arte-arte. Pagkagat, hila agad, kailangan mo iangat mo. Kasi pagka nakipaglabanan ka pa, yung gusto mo lang ma-feel na, uy, ang sarap, sige, laban tayo. Dito po sa area namin, hindi po ganun. Kasi pag ganun kayo, wala ka nang maiuwi, wala kang maiangat kasi lahat kagat, kinakagat ng pating. So lugi po kayo. Kaya kailangan, pag may kumagat, banatan ka agad. Nakita nyo sa first episode ko, nung mayroon akong nahuli, na maya-maya, ganun po bilisan dapat dito sa amin. So, kaya ganito po yung mga ginagamit nating setup. Ito na po. So, ito pong ating 100 pounds na leader. Ilagay po natin sa ilalim. Yan. Sa ilalim mga kabatang. Ilalim. Tapos iikot natin ng pakarne. Yan. Igagarne natin. Yung. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Kabilanan lang mga kabata, kabilanan. Pero kailangan binabagting nyo ring dalawang are. Yan. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ngayon, medyo lumiliit na yung ating space, ating ilululos ng kaunti. Yan. Tapos, split ulit. Yan. So, 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18, 19, labing mga kabata. So yun na, tingnan, ganyan magiging itsura. Bahala na ho kayong dumiskarte kung ilang pulupot ang inyong gagawin. Ay sa akin ho, para sa akin tama na yan. Yan. So gayang kadami. Tapos ngayon ating ilalaki yan. So bibitawan natin nakapulupot sa ating daliri ngayon. Tapos aring bleeder na rin, tsaka aring braid na rin, pagtatabihin lang natin. Yaw, tabay. So masyadong tatabit, baka magkapalit kayo ng mga mukha diyan. Tapos gagawa lang ho tayo ng garne. Yan. Tapos atin lahong ipupulupot ng isa. Para lahong nagtatali ng baka diyan sa puno ng ng artaus. Yan. Yan, ito nyo. Yan. Kailangan ho magkasama yung dalawa. Yan.
Tapos ngayon yung babagting. Babagtingin. Ihilahin ng magpit. Tunay ka nga naman pagkahigpit. Baon baon sa aking daliri. Kita nyo yan? Yagi yan. Ganyan ang magiging itsura. Ganyan ang magiging itsura. Tapos ihiwalay nyo rin isang are. Tapos ibubuhol nyo lang. Huwag nyo lang isasama rin isa. Huwag nyo isasama rin leader. Ibubuhol nyo lang siya. So, nakapasok kayo ng isa. Pasok nyo lang isa para mas masaya. Ay pag madami, mas masaya daw. Ibuhol nyo lang. Yun na. Tapos bagting ulit. Yung baon sa inyong dalira. Tapos isa pa ulit. Gayon ulit. Kaya gagawa ulit kayo ng gayaan, yan. Pasingsing. Tapos, ikot lang ulit. Ikot ulit. Yan. Tapos, inyong ididiin na naman. Yan. Ayos na uyong. Kailang. Walang karte-arte. Nahunin yung lalagyan ng kung ano-ano pa din sa ibabaw na rin. Pagka banatan na iyan na. Nadjadya na. Tapos, ang gagawin nyo, nagpatak ng isang fishing rod. Inyo lang higting ng garnay, ihilahin ninyong garnay, para ang inyong tanse at saka yung braid, ang braid ho ay babaon sa tanse. Yan. Pagkahigpit nga na rin. Tunay ka namang baon-baon. Lang yan. So ganyan ang magiging itsura. Yan. Tapos ngayon, atin lang puputulin. Putol na din Yun. Tapos puputulin nyo din yung inyong kabila ng yung braid. Yan. Wala nang mga kung ano pa doon sa kabilang pampaarte lang yun. Yan. Are yung setup na ito yung aking version Ito yung sa aking version. May marami yung klase ng FJ nut, pero sa akin yung may FJ nut ko gamit yung aking pinaka-version. Kaya ito gamit na gamit pati mga kabataan ay pagka tayo nagpipishing at napaigi-iga ang ating pagbatak ng linya ay aray nadadamage. Tingnan itong tip na ito ng fishing rod lagi yung nadadamage yan. Ay pagka kayo naka-FJ nut, tingnan nyo, lumulusot siya doon. Yan. Kaya mga swivel na yan, pagka kayo napasarap ng paghatak, tatama din damage yung tape. So ito na yung gamiting setup. Huwag na kayong sa akin lang nasa sa inyo kung gusto nyong gumamit ng mga swivel. Kasi sa akin hindi na ever since na nagbabanga ako, hindi na ako nagamit ng mga swivel. So, ganyan lang siya kasimple. Yan. Tapos yung setup ko ng leader, ito ang inyong ang tabayan ng maigi. Ito po ay napaka galing na setup na aking ginagamit. Simple, ang daling linisin, ang daling iligpit, ang daling magpalit, ang daling kung gusto mo ng another na type of pag-fishing, mapapalitan mo agad mabilisan. At kung gusto mong bumalik doon sa may bait, mabilis din. Gusto mong ibalik sa may lure, pwede mo agad may babalik. Gusto mong lagyan uli ng weights, padali mo may babalik. So ito po, simple. So normally yung ginagawa ko, isang dipa. Isang dipa yan mga kabataan. Medyo more than sandi po siguro nagupit ko, hindi ko nasukat. Pasensya na kayo talagang garnay guys. Sobrang banas naman din sa amin na tuturutot ng aking ulo. So nawiwindang na yan, gaya isang dipa. Tapos yung dulong ito nyo ring dulong ng aking linya. Pupulupot ko lang ng garnay. Very basic walang arte-arte. Hindi nyo na kailangan ng kung anong mga swivel. Pulupot ko lang ng garnay. Dalawa. Yan. So, gawa tayo ng loop na ganito. Yan, loop. Tapos, ipupulupot nga ho ng 2 beses.
O, gawin nyo 3, bahala kayo. Kung saan kayong masaya, suportahan ko kayo. So, ganyan o. Tapos yung may sing-sing tayong ganyan, ipasok ko lang natin na garne. Yan. Yan. Tapos, hila. Yan o. Hila. Tapos, siyempre, gagamitin natin ang ating mahiwagang ngipin. Yan. Tayo naman huy nakapanghiso na kanina. So, ayos lang huy. Oh, yan. Ganyan lang o. Yan. Ganyan kasimple. Yan. Tapos, atin hong puputulin lang. At taray, pag hindi nyo rin tinanggal, taray mga labit-labit na rin, ay tunay ka ho kayo magpupulupot na rin sa ilalim. Kapakahirap pa naman hong tanggalin ng pulupot ng braid sa tanse. Tunay ka naman. Kakaabala. So, ganun yung ating gagawin ngayon. So, nalagay na natin yung ating dulo. Dulo ho ka rin. Ari yung ikakabulagay natin sa ating pabigat. So nakaganyan din ho. Yan. So, inyo lang gagarnihin. Yan. Papasok nyo doon sa pansing ng pabigat. Yan. Kita nyo yan. Yan. Tapos, aray ang ating pabigat. Ipapasok nyo lang ho din eh. Yan. Boom! Yun na. Oh. Yan. Meron na ho tayo sinker. Oh, yeah. May sinker na ho tayo. Ha? Ganyan ho kasimple. Ngayon ho, kung gusto nyo naman ho ng lalagyan nyo siya ng jigs. Ito yung aking mga jig dito ay kung gaano kabigat. 200 grams. Ang jig po natin, 200 grams. Yan. Mga luminous din ho ito. Yan. Yan. 200 grams. So, kung gusto naman ho nyo ng jig, ganoon din. Suot doon. Tapos, pasok naman dito. Yan. O yan, mag-jigging na ho kayo. Jigging na kayo. Yan. Ngayon ho, dadagdagan naman ho natin ng isa pa. Dini naman ho sa gitna. Ang tawag ho din ay droppler nut. Yes? Lalagyan ho natin sa gitna. Kung gusto ho natin ng may bait, ay nilagyan ho natin sa gitna din. So ngayon, gagawa ho tayo ng garne. Yan! Tignan yan. Kaya ating ayusin. Latag natin ng maganda at ng inyong makita. Yeah, sabi na. Baka ito ay nagpulupot na naman. Takot-takot na yan. Laging pulupot na rin mga tansi-tansing na rin. Yeah. Yan. Tingnan yan. Ay, talaga naman tuna. Yeah. Kay tumimaw. Yan. Yo, yeah. Gigayaan. Gagawa ho kayo ng garning pabilog. Ay, talaga naman. Yan. Yan. Pabilog na yan. Ginamit na ang ngipin. Tunay ka namang ayaw tumimo na rin tansing arayan. So gayan ho. Ngayon, aray yung isang aray, yun yung ipupulupot lang. Pasok mo sa loob. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. So apat ho. Yan, apat tayo. Tapos i-garn lang natin, tagilid natin ng isa pa. Yan. Ano yung aking So apat. Gagawa ho tayo ng garne. Aray, garne, pasingsing na garne. Yan, kita nyo yan. Pasingsing na yan. Tapos pasok ulit natin din eh. Garne tapos. Yan. So apat ulit. Labas naman. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat. Ngayon, ganun yung magiging itsura.
Ya, inubo na si parang nunoy lang ya. Kakatigan ng lalamunan. So ganun yung magiging itsura. Ay, ano ba, Ray? Pa-atis-atis si tagmang gana. Ya. So ganyan, kaya lalo ako nagkakagulo eh. Wala ako sa fishing rod yung ating linya. Pero ganyan yung magiging itsura. Ya, kita nyo yan. Ganyan. So ngayon no, aring ilalim na Ray, ay ipapasok natin din sa pasingsing na Ray. Ya. Ipasok natin. At pagkapasok ko ay ating gagamitin ulit ang ating mahiwagang bibig. Tapos yung magkabilang dulo ating hihilahin. Yan. Tingnan nyo, ganun yung magiging itsura. Yan. Ano kaya? Sabi parang nakasubo sa bibig ni parang nunoy. So hihilahin mo natin kaya. Yan. Yan, hindi na uya mukhang ano ha. Kanina yung mukhang ano eh. Bahala na kayo mag-chef. So ganyan may itsura. Ngayon atin nung babagtingin na rin yan. So yan. So ang kakalabasan nun ay ganyan. Yan, kita nyo yan. Yan ako ang pinaka-swivel ninyo. Kita nyo yan. Ang tawag ho dyan ay Drappler. Yan ang pinaka-swivel ninyo. Wala na ako kayong bibiling kung ano-ano ang dali ang setup. Tapos ito ay kung maliit ang inyong butas ng hook, pwede nyo putulin na rin. Pero sa akin hindi ko pinuputol rin. Ito, kasi ito ho ang pinakamaalwang pagkalas ng hook. So ngayon, gaya nung itsura na yan. Yan. Ito yung dulo para sa sinker. Ito ho yung para sa inyong hook, para sa bait. Ngayon kung ayaw nyo na ho ng mag-bait, tanggalin nyo lang ho yung sima. Ay di balik na huli kayo sa pag-jig. Ngayon, kakabit natin yung sima. Natin mo ng... So pag naipasok nyo yung gayaan, ilabas nyo lang yung garne. Pasok nyo naman yung simang gayaan. Yan na, ganyan lang ho yan, kasimple oh. Ito nyo. Ganyan lang ho kasimple yan. So arehong hook, areho ang ating sinker. Sinker. Areho mga kabatang, ang setup ko lagi. Hindi ako nag-iiba ng setup. Ayoko na akong gumamit ng ibang setup. At tunay ka namang napakagastos bumili ng mga swivel kung ano-ano. Samantalang ari leader lang. Oh. Yan, oh. Hook. FG nut. Drappler nut. Sinker. Yun na oh. Ganyan lang oh. Ang setup ko. Ni parang nunoy din sa Australia. Tapos so ikakabit natin ho, siyempre ito ay nakakabit sa ating fishing rod, naka-spool. Ganun lang ako kasimple. Wala na kung ano-anong arte na bakit gaw kailangan daw ng mga kung garne, gayong, gayaan. Ay talagang magagastusan kayo. Sa inyo, kung gusto nyo magastos kayo, dami-dami yung dala-dala sa bag. Ito pa ho pala, naulit ko sa inyo. Di kayo pala yung mahilig mag-fishing dyan ng mga barakuda. Dito ay ang barakuda hindi pinagtatalunan sa akin sa tayo kung hulihin at may lason daw. Ayaw nilang mga ng barakuda. Pwede naman hulihin kaso ay nakikisabay na lang din kami sa uso kaya hindi kami nanguhuli ng barakuda din Ay tunay nga namang napakatindi ng ngipin ng barakuda. So garne yung gagamitin nyo. Ito ang tawag ko din ay wire trace. Meron tayong wire trace yan. So yan ho ang itsura ng wire trace. Ito ay maliit lang pero pwede ho kayong bumili ng mas makapal. Bibili ho makapal nito. Ikakabit nyo lang ho uli doon sa setup na ginawa nyo. Doon sa dulo ng siguro, igsian nyo lang itong igsian nyo lang itong inyong leader. Tapos yan nyo ikabit dito sa sa dulo. Ganun lang Kasi pag kinagat kung ang gamit nyo ay lure, tapos naka-wire trace kayo, mas malaki yung chance na hindi mabali kasi ang lure naman, ang hook pumapasok sa bibig Tapos yung kung ang gamit nyo naman ay yung pain, yun. Advisable ang garne kasi kung minsan ay pumapasok sa kalalaugan ng isda yung
yung bait, eh di may chance akong maputol itong inyong mono. So yun lang, ganun lang ako simple mga setup mga kabatang. Pasensya na kayo at hindi ako makalabas ngayon at tunay ka namang gustong gusto ko lumabas. Eh kaso bawal namang manghuli ng isda. Bakit pa ako lalaot kung hindi din naman ako makakapag-fishing? Tsaka busy ako ngayon din sa aking negosyo. Ang aking asawa ay bumili ng tawag dito, yung food truck. So kami ay magtitinda ngayon sa food truck. Ay at the moment, siyempre, walang magawa. So, inaano muna po natin yung ating trailer. So, magpapalit po ako ng trailer. May nabili po akong trailer. Eh, papalitan po natin yung trailer ng aking bangka dahil bulok na po yung isa. 3 taon lang ang tinagal kasi nung ginawa ko siya, pinutol-putol ko lang yung mga lumang parte ng isang trailer tapos inassemble ko ulit. Dinuktungan ko lang ng bagong mga bakal. Ang problema, yung palang kinap-chap ko at itinira kong parte, nakala ko okay, yun palang loob, rate na. So wala, butas-butas yung nangyari doon sa ano. Eh sabi ko, instead na magbuo ulit ako ng trailer, eh bumili na lang ako ng buo na second hand. So okay naman po siya. Second hand po nabili. Pakita ko po sa inyo kung ano yung itsura ng trailer na second hand. So ito po yung ating trailer. Dito po natin sinasakay yung bangka. Yan. So nabili ko po yan second hand. Yung ating trailer. Bili po natin yan sa marketplace lang din. Yun po yung ating bangka na doon sa likod ng garahe. Eh, hindi muna po tayo makaalis. So nakaparada muna po yung aking bangka dyan yan, no? Bale, isang araw pagka tayo bukas na uli ang ang reef. Pasal po tayo ulit, pakita ko po sa inyo rin. But at the moment, yung gusto nyong si 80% to, alam nyo yun, 99% na may akit yung huli, eh yun po yung setup na gamitin nyo. Mabilisan, mga kabatang. Talagang subok na. Ang subukan na po natin yan sa pag-fishing ko din sa amin sa Queensland. Yeah. Doon po sa nanalo ng fishing supplies na mga hook tsaka itong linya, leader, ang tabay lang po kasi kiniisip pa po natin kung paano ipapadala kasi medyo mabigat po eh. Ang hirap po kasi ng malayo kayo, nasa malayo kong lugar. So meron po akong kaibigan sigurong uuwi dyan sa December, papadala ko po tapos lalamove na lang kung ano pong pwede dyan sa atin sa Pinas na magdadala dyan sa inyo. Ang tabay lang. Kasama po kayo sa ating ikangang pag-angat kung tayo yung makakilala. So, maraming salamat po mga kabatang. Sa susunod pong episode, pasensya na po, hindi po tayo makalabas. Susunod po nating episode, sigurado po, nasa laot po tayo noon. Pero at the moment, ganito lang po muna tayo. Ito po, ganito po yung ating pamimigay, ha. Yeah. Tapos, meron din pong ganito. Importante po ito eh. Pang tanggal po ito. Pang yung sa singsing po ng sa ganito. Yung pagpapasok po ng singsing po sa eyelet ng jigs po natin. Mga jigs. Okay po, maraming salamat mga batang. Sensya na, susunod na lang po ulit. Si Kabatang Nunoy po muna tayo. Si Parang Nunoy muna ulit po tayo. Signing off. See you po. Yo! No!